Napapikit ako. Hinilot na magkabila akong kamay ang magkabilang sentido. Naramdaman ko ang malamig na ihip ng hangin. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Inisip ko kung sino kaya talaga ang nagsisimula ng gulo sa pagitan ng vampira at danag. Iniisip ko kung posible bang may kinalaman doon ang presensyang naramdaman ko sa puno, doon sa likod bahay ni na Rafael. Ang presensyang pamilyar sa akin, pero hindi ko matukoy eksakto kung kanino. Hindi kasi talaga ako mapalagay sa madilim na presensyang iyon. Muling nagsalita ang tiyuhin ko. Naiintindihan kita, Mara. Ang totoo, di ko rin talaga maisip kung sino ang gagawa ng ganitong problema. Hindi ako dumilat. Pilit ko pa rin iniisip kung sino ba ang totoo naming kalaban. Mula sa paghilot sa sentido ko, ay hinilamos ko ang mga palad sa muka. Muli akong bumuntong hininga. Subalit, agad akong napasinghap nang may maramdamang presensyang sumabay sa hangin. Isang madilim na presensya at alam na alam ko kung kanino iyon. Agad akong kinabahan at napadilat. Kita akong nakamaang na ring nakatingin si Tio Riego sa isang dako ng parke. Lumingon din ako roon at nakita akong nakaupo sa sementadong bakod, ang danag. Sa muli naming paghaharap ay doon ko lang siya nakita ng malinaw. Natatanglawan ng liwanag ng buwan ang anyong tao nito. Wala ang malalapad niyang mga pakpak, pero sigurado akong siya yon. Isang napakagandang babaeng nasa 30 anyos. Morena ang balat at balingkinita ng katawang hindi na inabalang suotan ng anuman. Bakit niyo sinaktan ang mga alipores ko? Bakit kayo pumatay ng dalawa sa amin? Tanong niya sa napakabanayad na boses. Subalit, halata ko sa kulay ubi niyang mga mata ang tinitimping galit. Masyado talagang malakas ang kanyang aura. Hindi ko maiwasang lalong kabahan. Si Tio Riego nga ay napaatras pa ng ilang hakbang. Lakas loob kong sabi, Hindi, nagkakamali ka. Hindi kami ang sumasalakay sa inyo. Maniwala ka, may kung sinong gustong paglabanin tayo. Ikaw! Hindi na niya napigil ang galit niya nang mapabaling sa akin. Napakarami mo nang binigay na problema sa amin. Ang dami mo nang pinatay ng mga alipores ko. Ikaw ang unang nangambala sa amin. Tapos, sasabihin mong ibang manggulo? Hindi mo ako maloloko. Mara, mag-ingat ka! Napasigaw si Tio Riego nang lumundag ang danag papunta sa ere. Napakabilis ng kanyang kilos. Sunod ko na lang napansing nakalabas na ang kanyang malalapad na mga pakpak at nakaumang na sa akin ang matatalim na mga kuko. Tuloy-tuloy ang pagbulusok niya pababa. Mabuti na lang, nagawa ko pang makalundag pakaliwa upang umilag. Subalit, hindi siya tumigil. Napakabilis talaga ng kanyang kilos. Hindi siya masundan ni Tio Riego. Hinahabol pa rin niya ako ng kalmot. Wala akong magawa kundi ang tumakbo. Nagtiim ang mga bagang. Sinisisi ko na naman ang sarili kung bakit hindi ko kinabisado ang paglalakbay sa mga anino. Kailangan kong bilisan. Konting pagkakamali lang ay mahahabol niya ako. Napalayo ako sa playground ng parke kung nasaan si na Tio Riego. Tinaha ko ang sementadong walkway. May nakita akong kahoy na bench, malaking basurahang bakal at poste ng ilaw. Umatungal ang halimaw na nasa likod ko. Binilisan ko pa ang takbo. Ramdam na ramdam ko ang napakabigat niyang presensya. Hindi ko man siya nakikita. Ramdam kong iwinawas-iwas na niya ang kanyang nakakalasong mga kuko. Hindi ako pwedeng magpatalo. Kailangan kong alalahaning siya ang pumatay kay Gabo. Siya ang dahilan kung bakit nahihirapan si Lorena at Rafael. Nagtiim pang lalo ang mga bagang ko at pinagkuyom ang mga palad. Dinama ko ang kumukulong galit sa kalooban ko. Hanggang sa nakalapit na ako sa basurahang bakal. Hinawakan ko yun sa bunganga, hinablot, at agad na hinambalos pukol sa bandang likuran ko. Tumama sa danagang basurahan. Nayupi ito, ngunit tumilapon din ang halimaw sa paanan ng poste ng ilaw. Hindi na ako nagsayang ng oras. Humiyaw ako. Hiyaw ng isang halimaw at hindi ng isang dalaga. Pinakwalan ko ang kumukulong galit mula sa kalooban ko. Kita kong bumukas sa mukha ng danag ang matinding hilakbot. Otomatiko pa niyang naitakip sa mukha ang isang braso. Noon din ay mabilis akong kumilos papalapit sa kanya. Sinipa ko ang kanyang ulo. Nauntog iyon sa poste ng ilaw. Tinapakan ko ang kanyang bandang puson at yumukod ako para sakalin ng nahuli. Subalit, nagulat lang ako nang muli niyang ibinaling ang mukha sa akin. Bakas ko pa rin ang kanyang hilakbot, ngunit nakakalusot sa kanyang mga mata ang pagangalit. Nasuntok niya ako sa kaliwang sentido. Nasuntok ko naman siya sa panga at tuluyan akong kumumbabaw sa kanya. Hinawakan ko ang magkabila niyang braso. Imbis na manakal, ay inilapit ko ang bunganga ko sa kanyang leeg. Walang dala-dalawang isip kong inilapit ang bunganga ko sa kanyang leeg. Umusok ang kanyang balat at di niya napigil na mapahiyaw. Sinimulan ko agad na higupin ang kanyang galit sa akin. Dumaing at nagpumiglas ang danag. Ramdam kong pinapatindi niya ang kanyang presensya.
Malamang bumubuelo para makawala. Subalit, diniin ko pang lalo ang pagkagat ko sa kanya. Lalong umusok ang kanyang leeg dahil sa kagat kong nakakalason para sa mga nilalang ng dilim. Naglalaway na ako ng gusto. Nilasap ko ang malinamnam niyang galit. Napakasarap. Nakakagigil. Hinayaan ko lang na dumaloy ang itim niyang dugo na hindi ko kailangan. Hanggang sa napansin kong tumigil siya sa paggalaw. Nagtaka ko kasi napakalakas pa rin naman ang aurang bumabalot sa kanyang katawan. Bagamat nabawasan na ito dahil sa paghigop ko sa kanyang emosyon. Sunod ay nagulantang na lamang ako nang bigla niyang tinuhod ang tagiliran ko. Nabitiwan ko ang isa niyang braso. Agad naman niya akong tinulak ng malakas. Sino ka? Anong klaseng kapangyarihan meron ka? Napalingon ako sa kanyang tanong. Kita akong nakatayo na siya, ngunit matindi ang kanyang pagkahingal. Balot na balot ng pawis ang hubad niyang katawan. Dumadaloy din sa kanyang dibdib ang tumatagas sa dugo mula sa umuusok niyang leeg. Bukod pa ay palaki ng palaki ang sugat na dulot ng kagat ko. Makinig ka sa akin, hinihingal ko ring tugon. Oo, ako ang sumalakay sa kuta niyo para iligtas yung pulis. Pero pagkatapos mo akong makalmot, umalis ako sa probinsya ng Quezon. Hindi ako ang sumalakay sa inyo. Ibigay niyo sa akin ang alagad ko. At tapos na tayo sa gabing ito. Napalingon ako. Nakita kong tumatakbo palapit sa amin si Riego. Dala nila ang wala pa ring malay na mandurugo. Nilapag ng isa sa mga tauhan ng tiwin ko ang babae sa harap ng danag. Pagkatapos, agad naman itong binuhat ng kanilang Panginoon. Magsasalita pa sana ako, ngunit mabilis nang lumundag palayo ang danag. Pansin kong nahihirapan na itong lumipad. Subalit, nagawa pa nitong mag-iwan ng makahulugang tingin sa akin. Sinasabi ng kanyang mga matang, hindi pa siya tapos. Nakapagpasya kami ni Riego na magtago na muna sa mga sumunod na araw. Mahirap na at baka malagasan pa kami ng mas maraming tauhan ng di oras. Doon kami sa labas ng syudad para hindi kami basta matuntun ng mga manduruko, pero malapit lang para magmatsyag. Kaya naman agad naming nalamang nagpapatuloy pala ang kanilang grupo sa pagkuha ng mga kalalakihan. 2 o 3 matitipunong lalaki ang mga nawawala tuwing gabi sa iba't ibang bahagi ng syudad. Mahirap nang hulaan kung saan sila sasalakay. Hindi tulad dati na doon lang sila umalikid sa may bar. Kinausap kami ng albularyang vampira. Sabi ng matanda, Mukhang napuruhan mo siya ng malubuhanong nakaraan, Pinunong Mara. Dumadami ang kinukuha nilang biktima. Ibig sabihin ay bumabawi ng lakas ang danag. Tahimik lang akong nakaupo sa lapag, nakasandal sa sulok ng isang kwarto. Kasama ko si Riego, ang albularya at isa pang vampirang alagad. Tumutugtog mula sa radyo ang mga kanta ng Guns N' Roses, paboritong tipo ng musika ng tiyuhin ko. Musikang di ko makuhang magustuhan, nakakabulahaw. Wala akong pakialam sa kinukuhang mga kalalakihan, hindi ko naman sila kalala. Ang tumatakbo sa isip ko ay ang danag. Siguro nga may pagkakamali sa gulong namamagitan sa mga pangkat namin, pero hindi nun nababago ang katotohanan. Kailangan siyang tapusin. Kailangan naming mahulaan ang ikikilos ng babaeng yon. Kailangan naming maunahan siya sa kanyang mga hakbang. Kung malalaman lang sana namin kung saan siya eksaktong mambibiktima, makakagawa kami ng maayos na plano. Manang, wala bang ibang gusto ang danag? Ibig kong sabihin, ang pinupunteriya lang ba talaga niya ay mga lalaking matipuno? Sumakto sa iniisip ko ang tanong ni Riego sa albularya. Bumuga ng usok ng yosi ang tiwin kong mukhang 15 anyos. Nakakabwisit tingnan. Lalo kung di mo alam na ilang daang taon na ang binatang yan. Iling naman na matanda. Hindi po ganoon yon, Pinunong Riego. Ang pakay ng danag ay mga taong may malusog na pangangatawan. May sapat na lakas para busugin ang kanyang pangangailangan. Nagkataon lang na magandang palatandaan para sa isang malakas na tao ang pagiging matipuno ng isang lalaki. Kaya yun ang pinupunteriya ng mga mandurugo. Pero kung may mahanap ang danag na kahit sinong may tinatagong kakaibang lakas, siguradong di niya iyon palalagpasin. Kung ganon, Muling salita ng tiyuhin ko. Inalis niya ang yosi sa bibig, tsaka pinatay ito sa ashtray. posible nating mahulaan ang galaw nila kapag may nahanap tayong taong may kakaibang lakas sa syudad. Tama ba? Natigilan ako sa naisip. Nagtiim ang mga bagang ko. Napakuyom ang mga palad
at bagyapang nanginginig ka ng braso. Pilit kong pinigil ang namumuong pagkabahala sa kalooban ko. Ngunit napatayo pa rin ako ng biglaan. Kaya naman, napaigtad sa gulat ang mga kasama ko at napalingon sa akin. Nalaglag sa sahig ang kaha ng yosi na bubuksan na dapat ni Tio Rieko. May problema ba, Mara? Kabadong tanong ng tiyuhin ko. Nanggugulat ka na naman eh. Chong! Taong may kakaibang lakas! Sina Lorena! Noong araw na yun ang libing ni Pio Tugabo. Gustuhin ko mang dumalo. Hindi pwede dahil may araw pa. Kaya naman, dumiretso na lang kami sa kanilang bahay kinagabihan. Pumeso si Tio Rieko sa paligid ng bahay ni na Lorena. Nakahalo lang sila sa mga anino, pero nakakalat. Nakahanda ang bawat isa na magbigay ng hudyat kung kailangan. Ako naman ay ginamit ang anyo ni Angging, ang pulubing kinaibigan ng mabait na mag-asawa. Lumapit ako sa mismong bahay. Nakasindi ang mga ilaw. Ibig sabihin ay may tao sa loob. Nakiramdam muna ako. Wala akong mapansing ibang presensya sa paligid. Pangkaraniwan ng lahat. Maliban sa mga pangontrang nakalatag pa rin sa bakuran. Naroroon din ang mapayapang presensya sa loob ng bahay. Nagpalakad-lakad ako sa labas ng bakuran. Umaaktong babaeng basag ang katinuan. May bitbit na sakong may lamang mga basura at kinakanta-kanta ang pare ko ng Eraserheads. Pasimple kong kinapa ang bulsa ng kupas sa pantalong maong. Nasa kanan ng beeper, habang nasa kabila naman ang maliit na botalyang bigay ng albularyang vampira. Botelya ng pangontra sa laso ng danag. Hindi mo na kailangan magkunyari. Napaigtad ako nang may magsalitang matanda. Napalingon ako at nakita ang hinihinala kong nanay ni Lorena, nakadungaw sa bintana ng sala. Kumabog ang dibdib ko. Kinakalabit na naman ako ng kaba at takot. Takot sa mga matang pamilyar sa akin. Parehong-pareho talaga sa mga mata ni Lola Lucita. Sa likod ka dumaan. Hihintayin kita sa kusina. Dugtong niya bago sinara ang mga salamin ng bintana. Natulala ako sa kinatatayuan ko. Pakiramdam ko ay muli kong nakaharap si Lola Lucita, ang demonya kong lola. Nanginginig ang kalamnan ko. Niyayanig ang kalooban ko ng mga pangit na alaala nung tao pa ako. Pakiramdam ko nga ay muling nabaldado ang mga binti ko. Bumalandra sa isip ko ang pagmamalupit ng lola ko, kasama na ang pagbebenta niya sa laman ko na magkaroon ako ng kapansanan. Noon din, ay nilunod ako ng magkahalong takot, galit at lungkot. Oo, matagal na yon. Matagal na. Mahigit 200 taon na nga akong tutuusin. Pero di ko akalaing sariwa pa rin pala ang sugat sa puso ko. Naramdaman ko ang mainit na luhang dumadaloy sa magkabilang pisngi. Pinahid ko iyon. Napalingon ako. Nakita ko si Tio Rieko na nagtatakang nakatingin sa akin. Nagpilit ako ng ngiti at sumenyas na ayos lang ako. Lumunok ako ng laway, humugot ng malalim na buntong hininga. Pagkatapos ay lumakad na papunta sa likod bahay. Nakiramdam ulit ako. Wala pa rin akong maramdamang kakaibang presensya. Lumundag ako papunta sa sanga ng puno. Wala na ring madilim na presensyang naroroon dati. Amoy na amoy ko pa rin ang mga dinikdik na bawang sa lupa ng bakuran. Ngunit kapansin-pansing bukas ang backdoor. Sandali akong nag-alinlangan. Kung totoo nga ang hinala kong may dugong babaylan si na Lorena, baka nakuha niya iyon sa kanyang ina. At kung tama yon, baka anong gawin sa akin ng matanda sa loob. Siguro nga ay kayang-kaya ko siyang labanan, pero ayokong umabot sa ganon. Ayoko siyang saktan. Mabuti sa akin ang mag-asawang Lorena at Kabo na palapitin sa akin si Rafael sa di malamang dahilan. Ayokong suklian ng hindi maganda ang ugnayang iyon. Lumunok ulit ako ng laway. Kako, bahala na. Pagbibigyan ko ang matanda, tatakas na lang ako kung sakali. Lumundag ako at lumapag sa may pinto. Kabado akong pumasok. Nakita ko ang matandang nakaupo sa may lamesa. Salubong niya sa akin. Maupo ka. Mag-usap tayo. Anak ni Leonora.